Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Sabado sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Sasama-sama nating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat na Noel and Gloria Kakalindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Carriaga and family, Paul Ramos and family, Elia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Fabian, Elena Celestino, para sa natanging kahilingan ni na San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Ginalyn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Kathleen de la Cruz, at Elena Celestino, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Lucila Villegas, para sa maagang pagaling ni na Yonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Ruvis family, Milo Kakalindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rupo Gulinao, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Joy and Kate, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Luisa, Tirso, Pelomena, Sergio, Virgilio, Hannah Jean, Mary Grace, Ireneo, Soledad, Mario, Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Restituto, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Hermenegildo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Lucila, Maxima, Isabelo, Sotera, Juan, Florentino, Domingo, Apolinaria, Gregorio, Apolonio Sr., Angelito, Carmen, Pedrico, Petronilo, Amira Rain, Simeon, Gualberto, Yona, Saturnino, Placido, Pastoria, Eufemio, Mario, Leonardo, Arsenia, Juliana, Silverio Prieto, Genoveva Prieto, Rosita Cruz, Roel Rodriguez, Remedios Rodriguez, Benito Rodriguez, Jesus Policarpio, Permina Policarpio, Father Pastor Santiago, Gia Beltran, Anita Kakanindin, Orteo Kakanindin, Lino Kakanindin, Tomas Kakanindin, Antonio Kakanindin, Arlene Kakanindin, Amado Sr. and Erlinda, Tomas and Loret, Jose at Juana, Belino at Valentina, Albino and Crisostomo, Violeta, Carmelita, Adoracion, Angelita, Angelito, Rolando, Encarnacion, Maria, Adoracion, Levita, Francisco, Marian, Leonardo Sr., Leonardo Jr., Sabina, Bartolome, Conchita, Maria, Lucia, Calipto, Bernabe, Modesta, Hilaria, Rick, Simplicio, Francisca, Nicolas, Julio, Anastasia, Apolonio, Licerio, Jeremias, Estelita, Macario, Fidel, Purificación,
Mariano, Benita, Belen, Lamberto, Maria, Renon, Emilio at Maria, Federico and Carmen, Memarto and Magdalena, Segundo and Florentina, Santiago and Modesta, Susana and Virginia, Luis and Basilisa, Felipe at Vicente, Bonifacio and Crescenciana, Julian at Maria, Peter at Larry, Pedro, Tarsila, Giovino, Domingo, Erlinda, Dolores, Prudencio, Aniseta, Romeo, Jomar, Isabel, Jovita, Susano, Porfilio, Jose, Rizalina, Gregorio, Dionisia, Dedeng, Susano, Romulo, Joselito, Bebet, Isabel, Maring, Averin, Rebecca, Ernesto, Miling, Eli, Rowen, Gualberto, Corazon, Ernesto, Andres, Elena, Faustino, Antonio, Saturnino, Bernabe, Erlinda, Bayani, Alfredo, Rupina, Mariano, Renato, Arsenia, Urbana, Romeo, Candida, Vicente, Eneng, Doming, Milagrina, Angela, Maring, Marcosa, Apolonio, Mariano, Florentina, Bernardo, Maria, Felicia, Fortunato, Tomasa, Cirilo, Rosalino, Marcelino, Chofilo, Romulo, Celine, Maria Paz, Maria Lourdes, Angelito, Crescenciano, Rita, Erlinda, Florencia, Julian, Flora, Jovita, Aniseta, Alfredo, Florentino, Roberto, Carolina, Rosario, Nenita, Winnie, Julito, Cecilia, Militon, Nena, Domingo, Bensoy, Rosita, Benny, Alvin, Gabriel Sr., Luisa, Alberto, Modesta, Cynthia Flora, Aguido, Fernando, Pio, Simon Burcio, Victoriana, Manuel, Damaso, Yona, Rogelio, Ricardo, Roberto, Riwayway, Erlinda, Vicente, Consolacion, Dennis, Rodrigo, Monica, Josefina, Modesto, Benigno, Rolando, Tomas, Apaw, Turing, Caidad, Juan, Jocelyn, Lenny, Lani, Raven, Isidro, Gilbert, Paula, Rodalisa, Raul, Antonio Jr., Rosita, Nazario, Matias, Ignacia, Zacarias, Milagrina, Angela, Mariong, Armando, Virginia, Alberto, Lucio, Esperanza, Rachel, Araceli, Severino, Raymart, Francisca, Susana, Armando, Pedro, Carlina, Samuel, Jaime, Leonida, Florentino, Rebecca, Renato, Dionisio, Dionisia, Adelina, Esperidion, Alejandra, Milda, Oscar, Jose, Eduardo Sr., at Hilda. Magsitayo po ang lahat. Sa piging saliwa, iligtas niya sa atin.
ipinagkaloob niya sa atin. Tayo magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pinasa bisperas na kapistahan ng mga yumaong banal. Kasama ng panalangin natin sa mga yumao natin na sa purgatorio. Nawa sila ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin natin mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Manay makapangyarihan ang pamamatay, pag-aasa at pag-ibig namin na iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang mahalagay na ipangaral si Kristo kahit sa anong paraan. Tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang tungkulin na huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung ako na mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kaya sa harap mo ay sumamba. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Papunta sa templo ng Diyos, ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos, hallelujah. Hinang Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nayan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng mga inayan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inayahan lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang mga nag-anyaya sa iyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan sapagkat paglapit na nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, tinig ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. God is good All the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon at sa araw pong ito ay atin ang nakikisa na po tayo sa bispiras na kapistahan ng mga banal na yumao. Kaya nga po mamaya pagkatapos ng misa, meron po tayo motorcade ng pagsasabuhay o buhay na santo at santa na ating makita sa motorcade natin dito po sa main road ng Parada. Unahin po sa gawing San Vicente, sa dulo ng pagitan na sa Bitsmuson, babalik na po. Tapos ay didiretso naman po sa Tomana, sa boundary ng Tomana San Gabriel, babalik na po dito at papaspasan po yung mga gumanap na mga santo at santa na sa kanilang kakulangan at kahinaan ay sila pinili ng Panginoon na sila ang mag-portray ng mga santo at santa na malaking hamon. Hindi para sa naitaas, kundi o maging mataas, kundi ang Diyos na magtaas sa kanila balang araw. Kung tutularan nila ang buhay ng mga unang mga tao sa atin na naging banal at napunta na sa langit. At paano to makakamit? Una, sa awa ng Diyos at sa kababaang loob na biyaya rin ng Diyos. Sa ating sarili, hindi natin kaya yon. Kasi minsan o madalas, iisipin muna natin ang ating sarili bago ang ibang tao. At kumisan, yun ang nagdadala sa atin para maging mataas o magpakataas. Noon daw pong sa lumang kwento ay si Satanas daw po o si Lucifer ay isa
sa pinakamataas na anghel o arkanghel. Siya tinatawag na morning star sa langit. At gusto niya, siya ang magkaroon ng trono, mataas pa sa trono ng Diyos. At dahil sa kanyang pagiging pride o pagiging mataas, siya po ay tinanggal sa langit. Siya'y binaksak sa impyerno. Sabi nga ni San Agustin, it was pride that changed angels into devils. Ano? Yun daw, paging mataas ang nagpapabago sa isang anghel para maging demonyo. At yung humility makes a man an angel. So, ang kababaang loob ang nagbibigay naman sa tao para siya ay matulad sa isang anghel. Kaya nga sa ating binasang ebanghelyo, sinasaad po rito ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Una, ano ang Panginoon pala ay observant. No? Nakita niya na ang pinipili ng mga pariseo at mga mataas sa lipunan, yung piling upuan o yung pinakakabisera. Sabi ng Panginoon, huwag na piliin mo pag pumunta sa isang handaan. Piliin mo yung pinakamababang upuan upang sabihin sa'yo nung may-ari ng handaan, dito po kayo sa kabisera. Ibig sabihin, itinaas ang iyong katayuan. Pero kung sabihin na, hindi po kayo dyan, pwede po bang ibigay niyo ang upuang yan dito sa aking pinakabisita? Bilang bumaba ang iyong katayuan sa iyong kalagayan. Kaya nga po, sa araw na to, sa bispera, sa kapistahan ng mga banal, tularan po natin ang mga banal, na kasi lang kababaang loob, ang Diyos na nagtaas sa kanila hanggang kalangitan. Sa panahon ito ng pandemic, paano nga ba ang kababaang loob na isipin ng iba bago ang sarili? Kasi kung meron tayong pride sa ating pagiging mataas, hindi natin isipin ng iba. Isipin natin ang ating sarili. Mas may karapatan ako kaysa kanya. Mas dapat ako kaysa kanya. Mas may pera ako kaysa kanya. Dapat ako ang nandyan, hindi siya. Mga kapatid, nawa muli sa panahon ito ng pandemic, hingin natin ang panalangin ng mga banal upang sa araw-araw ating gawain, mapagtagumpayan natin ang ating pagiging mataas. Bagkus maging mababang loob na laging layunin ay mapaglingkuran ng Diyos kahit di tayo karapat-dapat. Isang araw daw, si San Francisco ng Assisi tinanong, paano niyo po nagagawa ang lahat ng ito? Sa dami na inyong na-accomplish, sabi ni San Francisco ng Assisi. Alam mo, isang araw, ang Diyos ay tumingin mula sa langit at naghanap siya ng isang tao na pinaka walang kwenta, pinakamahirap, pinakamahina. At ang sabi niya, nakita ko si San Francisco. Siya na pinakamahina, pinakawalang kwenta, pinakawalang-wala. Na sa kanyang kaliitan, lagi niyang makikita na ang Diyos ang gumagamit sa kanya para magawa ang lahat. Mga kapatid, sa ating kaliitan, hayaan natin gamitin tayo ng Diyos. Sa ating kahinaan, may pakita na sa kanyang kalakasan. Sa ating kawalan, ang Diyos ang ating tunay na kayamanan. Sa ating kababaang loob, ang Diyos ang siyang magtataas sa atin. Nawa, kasihan tayo ng Diyos, kainad ng misang ito, tunay nga maging halimbawa ng paglilingkod sa Panginoon, sa inyong tahanan at pamilya. Sa ating tatanggap ng komunyon, ito maging kalakasan natin, laging gawin ang kalooban ng Diyos, kahit tayo di karapat-dapat sa kabila ng lahat. Amen. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuwa natin ang kalugan ng paglilingkod mula sa Kanyang anak na si Jesucristo, ating itutugon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan,
Tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa na may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo Ibigay sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo Sa sa amin amin ang diwa diwa ng ng iyong iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna na lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Sa katahimikan ng ating puso, dulikpay ba natin kailingin sa mga nagdiriwang ng kaarawan, sa araw at sa buwang ito ng buwan ng Oktubre, sila ating tinataas sa Panginoon. Sa lahat ng pumanaw sa buwang ito, sila ating tinataas sa Panginoon, higit sa mga wala nakakaalala sa purgatorio. Panalangin din natin ang ating mahal na Pangulong Duterte, ang kanyang mga kasamahan sa pamahalaan, sa pinakamababa, sa ating mga kapitan, at mga kasamang nanungkulan, pumapatupad natin ang lahat ng ito para sa ang pandemic natin ating mapagtagumpayan. Dalangin din natin ang mga nasabaring karamdaman dala ng COVID-19 na wala sila dulutan ng lubos na kagalingan. Panginoon Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gagawin. Matutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kaninumang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hiningi namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha at panghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay nga marapat kay pasalamatan na si aming buhay pagkilos at pagiral. Sa paminamin araw-araw, tinatamasa namin ang pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinasakta Espiritu Santo unang aning bigay. Nang anang dagit kaya ka nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati, nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan naghahanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlahin na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin, sa panalangin tinus sa atin ng Panginoon, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso, at igyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasati sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw papahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag kayong mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ibagi natin ang kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan tumatawag sa itaas natin sa Kanya, ang ating mga kahit mapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang bagang naririto ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, maging lubos na ba ang aming pakikinabang sa tinanggap naming piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran isang aming makatantunay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo sa Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagisanhin ng kamatayan. Tulungan mo ang nagsipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito kung paano masugpo ang palagam sa kitadulot nito. Gabayan mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran lang na may pusik kakayahan ang mga karamdaman sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapang sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumbisawa kami sa kabubuti ng lahat at matun lahat ng nangangailangan. Iniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbo ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipanalangin San mo Pedro kami. Calunsod. Ipanalangin mo kami.
Panalangin para sa mga yumao at ipong alalahanin ng ating mga yumaong mahal. Ama na makapangyarihan sa klon ng mga namumuhay sa daigdig pati na ng mga pumanaw. Sakop ng iyong kagandahan loob at lahat ng kinapal. Kami na ngayon nakikiusap para sa mga yumao upang makamit sila ng iyong habag at patawad at sila'y makaharap sa iyo na nagpupuri at nagagalak sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Bukas po, ngayon po ang sponsor po natin ay salamat po sa SB San Vicente Hulo, Tanglao, Legion of Mary. Mamaya po pagkatapos ng misa, meron po tayong motorcade mula Rosmen nga po. 8 o'clock papunta po doon sa San Vicente, pabalik po dito sa Tumana, pabalik po dito. No? At babasbasan po pagkatapos ng motorcade. At bukas po ang sponsor po Exicom, DMI at PCY. No? Ang mga misa po natin, alas 7 po muna na misa at 8:30 at 5 ng hapon para po sa dakilang kapistahan ng mga yumaong banal. No? At sa Lunes po, may misa rin po tayo para naman sa mga yumao o para sa mga patay. No? Bukas sa Lunes po iyon. At may misa po tayo sa sementeryo sa Friday, alas 10 ng umaga. Sa dyan po at pagkatapos ng misa ay pagbabasbas ng mga puntod. Tatay na po lahat. Salamat po sa lahat ng mga nag-sponsor para sa mga yumao. Pwede rin po kayo maglagay ng abuloy para sa pamisa po sa mga yumao. Diyan po sa may gilid po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan na mapagkalinga at mahabagin Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong nagmamahal, naglilingkod, sumusunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.